Mga kaagimat, pasensya kayo sa background na noise mga kaagimat. Merong bagyo ngayon, napakalakas ng ulan. So, yung video natin ngayon mga kaagimat, na-receive na nila Darwin Gitgano, yung grupo nila, sa pamamagitan ni Jando Alabado, yung tig-screen ni Darwin Gitgano, Catholic Faith Defender ata yung tao na yan. Sabi niya, na-receive na nila, hintayin lang daw ang reply ni Darwin Gitgano, yung parang Katoliko, yung hamon natin. I-share ko dito yung video natin mga kaagimat na hinamon ko. Pero summary lang to ng video. Yung buong video is nasa previous videos natin. I-share ko yung link dito sa YouTube. And pwede rin yung ma-search sa Facebook, Agimat ni Paraon mga kaagimat. Tingnan nyo dito yung video ni Jando Alabado mga kaagimat. Hanggang sa huli yung hamunan ko sa kanya. Tapos hopefully na merong response si Darwin Gitgano at positive na tatanggapin niya yung hamon natin mga kaagimat. Tingnan nyo to hanggang sa huli. Isang antingero na ang pangalan ay nagngangalan siyang Agimat ni Paraon sa kanyang YouTube channel at sa kanyang Facebook account. Nagbigay siya ng reaksyon doon sa nangyaring interview ni Brother Darwin sa ating kasamang albularyo na naging guard natin. So, ating pakinggan yung kanyang video. Narito. So, hamunin ko siya mga kaagimat, pero gusto ko lang sabihin at ipaalam sa iyo na hindi ako galit kay Darwin Gitgano. Gusto ko lang siyang hamunin para magkaalaman kasi base sa mensahe niya, sa demonic daw ang lahat ng mga anting-anting agimat at albularyo. Dito galing sa Diyos, nagagalit ka, Brother Gabriel? Opo, Father Gabriel. Yung mga antingeros na galit kay Darwin Gitgano, probably nagalit sila kasi si Darwin kasi hindi siya magaling magsalita. Unlike sa ibang pari, magaling magsalita. Though, prangka siya magsalita, pero pag-deliver niya ng kanyang mensahe, hindi maganda. Hindi siya magaling magsalita. Yung ibang mga pare, mag-discuss. Meron namang mga discussion na mga ganyan. Pero yung mga albularyo, hindi nagre-react kasi magaling sila magsalita. Si Darwin kasi kulang yung mga strategy niya kung paano magsalita na yung tao hindi mo masyadong masagasaan. Ito ng mga abyan mo. May abyan pala. May abyan, Father. Pero, Iba daw yung abyan ko. 5. Para din silang, mga anghel. So, para sa iyo, mga anghel sila. Mga anghel sila, Father. Makausap mo ba sila? Yes, Father, sa isip ko lang. Usap mo yung mga abyan mo. Ako lang ang, Makarinig. Para sa So, may communication pa may siya. communication Na? kami. So yung tao na yan, yung faith healer na kausap ni Darwin, nakakapag-communicate sa kanyang mga gabay, ang abyan niya, through mental telepathy, sa isip mga kaagimat. So nakapag-communicate sila dyan. Pagulong sa akin na, yung taong yan, halimbawa si Nanay Ile, may may hapak yan, ganyan. Malalaman. Malalaman ko, Father. Dahil sa kanilang inspiration. Yes, Father. So magbigay sila ng mensahe sa iyo, bubulungan ka ng mga Oo. espiritong abyan mo. Oo. So alam mo yung karamdaman nila Yes, Father. dahil dito sa mga abyan na ito. Sa 5 abyan mo. Yes, Father. Titigan ko lang, hawakan ko lang yung ulo nila, gano'n, titigan ko lang, malalaman ko lang kung anong Sakit nila. Yes. So dito mga kaagimat, yung albularyo dati, malaman daw niya yung gabay niya magsabi kung anong sakit ng tao. Ganyanan lang daw niya sa kamay, malaman may magbulong sa kanya through manifestation. Ang gabay niyan, pag hindi mo alam, probably demonic entity yan or sama-samang espiritu nang galing. Alam mo mga kaagimat, kapag meron kang gabay, dapat mong malaman how to discern spirit. Ang demonyo pala sa loob mo. Yung 5 ka-demonyo, 5 ka-espiritu na abyan mo, demonyo pala. Demonyo pala, Father. Pero ang perception mo, mga anghel. Mga anghel. Mga guardian mo. Yes, Father. So yun mga kaagimat, base sa story nila, demonyo talaga yung nagagabay sa kanya, nagkukunwari lang na kaluluwa at gabay sa orasyon. Be careful dyan mga kaagimat kasi pwede silang mag-act as an angel of light.
Yung iba, akala mo anghel, devil pala, demonyo pala. Maraming beses na ako naka-encounter ng ganyan. Mga kagimat, si Darwin Gitgano, meron siyang pinakitang holy and exercise oil. So, ipakita ko yung story nila kung paano nangyari. Itong holy and exercise oil. Yes po. Oh, so dito natin makikita, Brother Gabriel, ang kapangyarihan ng simbahan. Ito po. No? Hindi makatago ang mga demonyo sa mga sakramento. Yes po. Just imagine na hindi siya nakapunta. So yung asawa niya ang pumupunta dito at nagpa-bless ng olive oil at after that, maging holy and exercise oil. Yes po, Father. So pinainom ka at pinahiran. Yes, Father. Ang una, sabi niya, ito, inumin mo to kung yung kapangyarihan mo ay galing sa Diyos, minom ka nitong holy and exercise oil na galing sa healing exorcism. Kaya sabi ko naman sa kanila, bakit naman ito? Matakot niya, no? Ito naman niyan kasi para naman sa ang kapangyarihan namin ay galing naman sa Diyos. Pagdating ng tatlong araw pa rin, lead direction, doon na ako nawala sa sarili. Pagka wala sa aking sarili, wala na ako matandaan kung anong ginawa, gumulong-gulong na daw ako, may video daw sila ng anak ko. Nakita ako eh. Oo, nagkagulong-gulong daw ako sa labas. Tapos, After 3 days pa yun, nag-react. opo ka doon. Tapos kadarat daw sa akin, malakas ako, pahiram na yung ang likod ko ng huli, yung size oil. Sisigaw din ako ng yung nilagay nyo sa likod, ang pakitang init. Tapos yung pakiramdam ko padre, yung mga buto ko parang binabali yung pag napahiran ng huli yung size oil. Tapos, paglingon ko sa atal ko, sabi ko na, surrender na tayo, hindi ko na kaya. Pero ang sinabihan ko na hindi yung asawa ko yung mga gabay ko o gabay. Yung 5 gabay mo. Yes, Father. Sabi ni Darwin Gitgano, mga kaagimat, sabi niya, wala daw makapagtago sa holy and exercise oil nila. So probably kung sa demonic lahat ng agimat, lahat ng albularyo, maganyan, hinahamon ko siya, mga agimat. Iinumin ko yung holy and exercise oil niya. Yan kung magpakita siya sa akin. Hinahamon kita, Brother Darwin Gitgano, na punta ka dito. Huwag mo akong papunta dyan sa lugar ninyo. Punta ka dito. Kasi marami ka pang matutulungan kung totoo yan sa'yo. Kung ako lang mag-isa punta dyan, kung talagang concern ka sa mga albularyo, hindi ka naninira ng paniniwala ng iba. Kung totoo yan sa'yo, punta ka dito. Ibigay ko yung details ko sa'yo. Address dito sa Cagayan de Oro. Ikaw mismo punta dito. Dalhin mo yung mga staff mo, team ninyo. Kita tayo. Mag-discuss tayo about agimat. At iinumin ko yung holy and exercise oil mo, magpa-deliverance ako sa'yo. Kung mapasaniban ako, mga kagimat, or Darwin Gitgano, titigil ako sa orasyon, albularyo, mga agimat, titigil ko to. Magsisimba ako sa Katoliko, hindi naman ako Katoliko, pero magsisimba ako dyan sa simbahan ninyo. Mag-serve ako sa simbahan. Convince kong pamilya ko na magsimba sa Katoliko. Pero kung hindi ako masaniban, hindi, ibig sabihin, hindi lahat ng anting-anting, hindi lahat ng albularyo sa demonyo. Kung hindi ako masaniban, magawa ka lang ng certificate na ako, yung state mo yung pangalan ko, naghaharap tayo, nag-deliverance, hindi mo, walang manifestation ng evil spirit. This is the only way, Darwin Gitgano, na magkaalaman tayo. Hinahamon kita para magkaalaman na. Kasi kung satsat ka lang ng satsat, tapos hindi ka magpakita, useless to lahat. Hindi to matatapos. Gawin natin. Iinumin ko yung holy and exercise oil ninyo. Iinumin ko yan. Pero before ko yan iinumin mo din yan. Baka merong anong nakalagay dyan. Gusto kong safe ako.
para masiguro mag-inom ka. Kung gaano karami inumin mo, 1 kutsara, 2 kutsara, 3 kutsara, ganyan din iinumin ko. Magpapahi din ako sa katawan ko ng holy and exercise oil ninyo. Mag-deliverance ka hanggat kaya mo, anong gusto mo, okay lang sa akin. Pero kung walang manifestation ng evil spirit sa katawan ko, well, ibig sabihin, mali yung paniniwala ninyo at naninira ka lang. Pero ayaw ko kasing makipag-argue sa iyo niyan. Naninira ka na ibang paniniwala. Probably sa paniniwala mo na ganyan, hindi mo lang na-deliver ng maayos kaya nagalit yung mga antingeros. So, since lahat ng anting-anting demonic para sa iyo, lahat ng albularyo sa demonyo, hinahamon kita. Huwag kang magtago. Dapat harapin mo ako at haharapin kita. Mga kagimat, i-share nyo ito, padala nyo itong video sa kanya para magkalaman, para matapos ng issue na to. Para matapos na to, mga kagimat. Kasi kung satsat ng satsat, yung mga albularyo, atake ng atake, yung simbahan katolik, atake ng atake, tatapusin natin to, iinumin ko yung holy and exercise oil nila. Tapos, i-prove niya sa harap ko na sa demonic lahat ng mga anting-anting. I-prove niya yan. At i-prove ko sa kanya na mali siya. Okay? In-invite ko yung mga vlogger na mag-video tayo habang nag-deliverance, habang ininom ko yung holy and exercised oil nila. Tapos, para malaman natin lahat kung sinong totoo at sinong mali ang paniniwala. Mr. Darwin Gitgan, huwag ka na magrason na hindi ka pupunta dito at ako papunta mo sa Bohol. Alam ko namang meron, makakreate tayo ng tamang schedule. Kung busy ka, meron ka namang schedule. Create ka na, mag-leave ka or anong, mag-create ka ng schedule na magkita tayo. Ako, hindi ako pwedeng pumunta dyan kasi meron din akong trabaho. Ni Agimat ni Paraon, hinahamon niya si Padre Darwin. So, abangan natin kung anong response si Padre Darwin sa hamon na ito ni Agimat ni Paraon. At baka sakali is ano masasabi ni Padre Darwin doon, alamin natin. Okay? So mga kagimat, kung mangyari ang hamunan na yan, kung pupunta siya dito, ini-invite ko kayo na pwede kayong sumali or kung sinong gusto nyong uminom din or anong gusto nyo, inform din natin yung kampo ni Darwin kung pwede. And hopefully na malinawan din sila yung panig nila na hindi lahat ng agimat, hindi lahat ng mga orasyon at saka manggagamot sa demonyo. Hopefully na maliwanagan yung isip nila na hindi sa demonic ang lahat ng kapangyarihan sa mundong ko. So mga kagimat, sa mundo ng kababalaghan at hiwaga, ako ang iyong kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.